Yan, yung itlog na masarap. Good morning. So, this is gonna be our first YouTube video. So, please bear with me. Kakagising lang natin. And just wanna show you how my day goes. It's Sunday. And we're currently 16 weeks out from pro day for NBAU. So, this is the official start of prep. If you've guys been following me in IG the couple of weeks, I started body recomposition already for pre-prep purposes. Bago ang official start ng prep, kapagsimula na tayo. So, for this prep, it's gonna be a bit different since iiba daw protocol si coach. Tapos, we're starting a bit leaner. Kasi for 16 weeks out, I'm already at 86, 85 kilos. Before kasi 16 weeks out, nasa 90 plus. So, 96. First thing in the morning, although it's already 12 p.m., 12 noon, I'm gonna do my fasted cardio. Since kakagising ko nga lang. Tulog ako late kagabi kasi nanood kami ng Muscle Factory. Although umaga kami umuwi, buhat pa rin. So parang late na nakatulog, nag-edit, nag-aral. Ay, by the way guys, konting life update lang. We're officially unemployed. So, walang trabaho. Hindi na tayo student for now. Since kaka-graduate ko lang last June sa UST with a degree of Bachelor of Science in Medical Technology. Although di tayo enroll pa for the next school year. Yung goal natin talaga is makapag-med. So, for this remaining weeks, pagsasabayin natin yung review natin for NMAT, review for boards, tapos yung prep. Yun yung goal natin for this season. Yun lang. Ito muna tayo guys. Sa napakalupit kong patingin niyan. Evolution. Unggoy tayo guys. At least diba, gumanda katawan. Pero lang yung unggoy. This is just some black coffee. Start the day. Tapusin ko lang to, tapos prep na tayo for cardio. Let's go. So yun, let's go head to the gym. Kakatapos ko lang mag-cardio. Bumili na tayo ng itlog. Tapos, wheaten bread. Para hindi lang rice, carb source natin. Minsan nga pala sa first meal, sasalitan lang between eggs and bread, tapos oats, tsaka whey protein. Pero, at the end of the day, natamaan pa rin naman macros. More on variety lang tayo para sustainable nga na umuulan. Buti na lang, nakauwi na tayo. Yung wheaten bread ko, gardenia. Isang tray ng eggs. Tsaka staple nga din pala sa is creamer, tsaka kape. Napaka nostalgic lang. Papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng perfect sunny side up. Para magkaroon ka ng perfect na sunny side up, ginagawa ko low heat lang. Painitin muna natin. Tapos while that's heating up, prepare na natin yung pagkain mamaya, which is, as usual, chicken breast. Dinidefrost ko lang para madaling na maluto. Bali, dinefrost ko na pala siya kanina bago ako mag-cardio. Dapat nga naka lang to sa ref the night before para pagkagising, pwede ka muna i-prep. Or pwede na rin i-prep by batch. Anyway, do whatever works. Ginagawa ko, kaso wala ng oil. Ganito siya. Ang mahal kasi ng Ang mahal ng oil spray na 0 calories. Anyways, oil lang naman yun. So, same pa rin. Hindi siya 0 calories to be exact kasi yung serving niya medyo misleading. Kasi isang spray, 0 calories daw. Eh, syempre. Pero kung madamihan mo ng spray, ganun din. Kaya ginagawa ko, ito na lang. Ganun lang kadami. Parang nag-oil spray ka na din, pero mas mura. Nga pala to, olive oil. Nire-refill ko lang. Para at least, kasi maraming health benefits yung olive oil, lalo na yung extra virgin. So, kung may extra budget kayo, doon na kayo sa extra virgin na olive oil. Olive oil wala ko sinabing iba. So, yun. Medyo mainit na. Crack nyo lang. Dahan-dahan. Buka. Punta dyan. Tapos, for my seasoning, I do Himalayan pink salt. Kahit regular salt, pwede na. Parehas lang sodium yan. Importante kasi sodium. Kasi kadalasan, sobrang concerned ng iba with regards to sodium. Naging concerned ka lang ako sa sodium kung may pre-existing health conditions ka. Hypertensive ka, kung ka magbawas ng sodium kasi
renin, angiotensin, aldosterone system. Kasi yung sodium yung papataas ng blood pressure. Kaya kung high blood ka, doon ka magbawas ng sodium. Pero pag healthy ka naman, wala ka namang pre-existing conditions, wala kang gagkamata sa sodium, wag mong ikat. Kasi kailangan yun ng katawan mo. Okay? Gets? Kasi electrolytes yan eh. Naming function yan. Minsan, tinatakpan ko kung gusto ko mas matigas yung egg yolk. Pero since na gusto ko malasado, yun yung ginagawa ko. Hindi ko tinatakpan. Pero low heat lang siya. Pwede pa babaan natin. Tapos, while that's prepping, pwede natin i-cut na yung manok natin. Dami-dami ng recipes out there kung paano niyo i-season yung manok niyo. Ako, simple lang. Kung ano lang meron. Ito nga. Parang di pa ito naka-defrost Bale sa isang araw, nakaka-1 kilo ako ng manok na luto. Luto di consumption. Kasi depende pa yan. Minsan nangihingi kapatid ko. Minsan din para may extra akong manok the next morning. Pwede naman i-ref Yan, in-slice ko lang para pagkaluto niya, pantay. Tapos sinisseason ko lang siya. Salt. Dito naman, hindi ako gumagamit ng Himalayan pink salt kasi paubos na. Iodized salt. Pwede naman. Any seasoning na meron ka. Ginagamit ko ngayon, lemon pepper by McCormick. Hindi mo lang pihikan sa hindi mo maate sa food. Importante you get the macros in. Pero that doesn't mean na hindi rin siya masarap. Na you have to eat plain ass chicken. Siyempre, hindi mo rin mag-find ways na lumasa yung kinakain mo. Paano naman maging sustainable yun? Hindi maging successful journey mo in the long term kung hindi mo hanapan ng paraan para maging sustainable yung approach mo, di ba? Tapos, while that's cooking, tapos naka-prep na manok natin, initing ko na yung rice na naitabi ko kagabi. Dami pa pang kaldero ng kanin. Gabi na kasi naluto, kaya yun na lang gagamitin for today. Lagyan ko lang ng konting tubig, tapos ilagay sa rice cooker. Parang nag-burn na yung natin. Yan. Yung itlog na masarap. Ba? Nag-i-slide ka agad. Bang. Cleanish. Yan. Malasado pa. Tapos while nag-aano na yan, initin ko muna yung bread. Kasi gusto ko na toasted kahit papano. So I do 4 slices. Favorite part ko yung pinakauna. Ewan ko, iba ayaw Iba. Yun lang. Yung first meal. Yan. Tapos, gamitin ulit natin yung favorite mug natin. Tayo kape. This is how I like my coffee. Puro mga instant, hindi siya brewed kasi mahal yung mga, tsaka matrabaho. 2 tablespoon ng black coffee. Wala pala akong gunting. Ano ba yan? 2 packet ng creamer. 2 packet. Ito yung secret recipe. Bang! Splenda. Pampasarap. Napakalayang tulong ng Splenda, guys. Pag nagdo-diet kayo or nagbabawas kayo calories. Lalo na sa may mga sweet tooth dyan. Saka for mga diabetic patients or those na may diabetic predispositions. That's basically it for our first meal. Make sure lang, huwag niyong ikontang kakainin nyo Baka ma-food poisoning pa kayo. Para malagay na natin yung chicken. Yan. Tapos, season ulit natin. Kaya lang natin siya mag-sear. Pag nagluluto kayo ng manok, pag yung masyado babaan yung heat niya. Kasi need na mainit yung pan muna bago may lagay. Para yung juices niya hindi lumabas. Kaya para juicy yung pagkaluto. Tapos, di ko siya tinatakpan. Kasi pag once takpan mo siya, magmo-moist. Tapos yung loob, yung juice niya, mag-spill. Yan. While that's cooking, kain na tayo. Tsaka, client updates. Let's go. Matuto kayong paano mag-multitask. Hindi naman sa multitask na distracted ka, need mo lang gumawa ng sistema para maging maganda yung flow ng schedule mo or yung mga tasks para hindi siya gahol sa oras. So, ayun. First meal, first bite, best bite. Napaka-nostalgic. Tinapay, sinasawsaw sa kape. Very probinsya vibes. Ito pala, macros nito. Ito. Sunday kasi ngayon. Sunday check-ins. Send sila ng fasted check-ins nila. I-wait. Tapos, titignan natin kung mababago na ng protocol para at least naman guided sila. Hindi yung parang basta latag ka lang ng kahit itlog. Diba? Bang! Sarap. Gusto ko talaga medyo saucy pa. Kung gusto niyo pa rin yung medyo fluffy na wheaten bread, doon kayo sa Newbeg. Kasi gardenia. Medyo dry.
Pero wala eh. Hindi available eh. Kasuhin ko muna to. Balik ako sa inyo. What up guys? Break muna tayo from online coaching. So gabi na, 6 p.m. na. Second meal pa lang tayo, 200 grams of rice, 150 grams chicken breast. Same din for our third meal, mamaya pre-workout. Tapos mamaya din, chicken rice din. Niluluto ko na siya for our post-workout. Tapos last meal, chicken and rice. Kakapakpak na ako net. Papatuloy ko pa online coaching while I'm having my second meal. Afternoon, prep na tayo for church. Tapos punta sa church. Depende pa kung mag-ayasin na papa ng lakad sa labas. Pero magbabaon naman tayo. So yun. Tapos doon na ako kakain ng pre-workout meal para pagka-uwi, gym. Tapos uwi, post-workout, konting aral siguro. Then last meal na, ready for sleep. Nga pala, one of my prep tips ginagamit ko is this one, fried garlic. Huwag mo naman kainin ng dami, di ba? Sakto lang pampalasa. Walang additives. Tapos di naman siya masyado oily. Nilalagay ko lang sa rice. Tsaka ito rin pala, may sauce ako na binili. Kasi alam ko magiging useful to. Binili ko siya kay Kuya Mag. Shoutout Kuya Mag. Brand niya, Rabico. Rabico ba yun? Rabico. Ito. Zero sugar, spicy garlic dressing. It's about 9 calories per 15 grams of serving. So, per serving niya is 15 grams. Yung gagamitin natin. Para hindi naman boring pagkain. This is our second meal. Oh, shit. Chicken rice plus garlic sauce. 11 na lang out of 22. So, trabahin natin to. Anyways, ano lang naman yung iba. Minor adjustments. Need lang na i-communicate sila sa kanila ng maayos. Para maintindihan na lang kung ano yung dapat gawin. Tapos para pauwi na rin si Papay. So parang hindi na natin bilisan. Kasi yung sauce. Hindi ko na binibilang yung garlic. Hindi naman yun masyado. Makalar since konti lang naman. So what up guys? So kakauwi lang namin. So right now, we're gonna head to the gym. 11 p.m. na, pero babanat pa rin tayo syempre. Bale, kasama ko pala si Carl. Ako mag-chest back, siya mag-shoulders, arms. Tapos, ayaw ko kung sasabay ka. Sasabay ka ba? Hindi ka sasabay. Okay. So yun, sa gym na lang tayo kita. Dito mag-linis. Dapat yung mandatory. May flat presses. Ayos. Diba pag nagpa-flat? Flat press tayo. Tendency mo the arch. Gagawa ng arch likod mo. So, nagiging decline. So, to compensate for that, lagyan natin ng slight incline. First set, 40.
So, what's up guys? It's already 4 a.m. actually. Diba? Sirang-sira na body clock natin. Naka-monster pa ako kanina. So yun, naghahabol tayo ng meals ngayon. Still have a lot to go. So last meal would be 200 grams ulit ng chicken, 200 grams ng rice. So yun, ito total ng kinakain ko for the day. So yun nga, surprise lang din ako. Hindi na pala tayo 16 weeks out. Kaya, pressure na, andyan na yung pressure. Siyempre kasi, akala ko dati, yun yung NBAU. Pero ngayon, nag-aya si coach. Kung gusto ko ba so bala yung lalaran natin is WNBF Taiwan. Feeling ko, sana nasa tamang timeline. Condition natin, parang sakto lang sa na yan, prep. Pero, ako ba? Basta bigay lang natin best natin. Ano man, mangyari, di ba? Enjoy lang natin proseso, syempre. Ayun, buti nga tayo. Nakabili tayo ng camera para ma-document natin yung prep natin for this year. Kasi dati wala talaga halos kinulang ako sa pag-document. Kaya wala akong memory masyado. Siguro nag-document ako mga pictures lang. Yung parang video. Iba pa rin pag parang meron kang mapapalikan eh. Mas nakaka-motivate. Future you. Sana mapanood mo. Malaman mo na kinakabahan ka pa ngayon. Motivate sarili. Tapos nagpaalam na ako sa family ko. Nagpaalam na ako kay Jassy, yung girlfriend. Siguro ako na lang papaalam ko sa sarili ko. Kailangan natin ayusin talaga tulog for na halos 5 na. Recovery ko na ito, ewan ko. So, if you guys enjoy this video, like, share, and subscribe. Click the notification bell down below. WNBF Taiwan, 11 weeks out. Grind time.